Jesus is the rock. Matthew 16 verse 18 to 19. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Long before Jesus was born, He was considered the rock. Bago pa man dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa, sinabi na ni Prophet Isaiah na ang Panginoon ang siyang bato. Isaiah declares in Isaiah 28 verse 16, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Zion o sa Zion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. And Peter applies this prophecy to Christ. No, si Peter mismo ang nagsabi nito sa isa niyang sulat. 1 Peter chapter 2 verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Yung kasulatan ni Prophet Isaiah ang tinutukoy niya. Narito aking inilalagay sa Zion ang isang batong panulok na pangulo. Hirang na mahalaga at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. So sa Old Testament pa lang, sinasabi na nila ang patungkol sa Panginoong Hesus bilang isang bato. Deuteronomy 32 verse 4, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. 2 Samuel 22 verse 2, at kanyang sinabi, ang Panginooy aking malaking bato at aking katibayan at tagapagligtas sa akin. Sa makatuwid bagay akin. Verse 3, ang Diyos ang aking malaking bato, nasa kanya ako'y nanganganlong. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog at ampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Maging si David din, si Haring David, binanggit niya rin sa kanyang mga sulat sa Awit 61 verse 2, mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nang lulupaypay ang aking puso, patnubayan mo ko sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin. Psalms 89:26 o sa mga Awit 89 verse 26, siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko, malaking bato ng aking kaligtasan. Kaya nga pagdating sa bagong tipan, nahayag ang Panginoong Hesukristo bilang siya ang bato or pundasyon ng iglesia. Matthew 21 verse 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtayong gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Acts 4:11, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Sino tinutukoy dyan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi rin ni Apostol Pablo na ang batong ito ay si Kristo. Ephesians 2:20 or Efeso 2:20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ganon din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon
ay si Kristo. So, sino ang batong tinutukoy ng Biblia? Ang Panginoong Hesus. He is the rock. Take note. He is the rock. Basahin natin ang buong konteksto ng Matthew 16, 18 to 19. Mag-umpisa tayo sa verse 13. Matthew 16 verse 13, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop na Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sinong anak ng tao? Tinatanong niya yung kanyang mga alagad kung sino siya, no, para sa mga tao. Sa verse 14, at kanilang sinabi, anang ilan, o sabi ng ilan, ikaw ay si Juan Bautista. No, sabi naman ng ilan, ikaw ay si Elias. At sabi naman ng iba, ikaw ay si Jeremias o isa sa mga propeta. And verse 15, kanyang sinabi sa kanila, datapot, ano ang sabi niyo kung sino ako? Sinabi niya sa kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? Anong pagkakakilala niyo sa akin? So, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. No? Or kung sa isang translation pa, ikaw ang bato. Kasi sa mga nauna nating binasa, ipinakilala doon ng ating Panginoong Jesucristo ang bato. So sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17, at sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Ang tinutukoy niya pa rin dito ay ang kanyang sarili na inihayag ng Diyos kay Simon Bar-Jonas or kay Pedro na kung sino siya. So, ang subject dito ay ang Panginoong Jesucristo, kung sino siya. Siya ang pinag-uusapan doon sa pagkakataon na yun, sa pangyayari na yun. Then verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, sabi ng Panginoong Jesus, na ikaw ay Pedro. Pedro, in Greek word, Peter in Greek word is Petros, which means a piece of stone or a single stone, movable, insecure, shifting, or rolling. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Pedro sa salitang Greek, no? Is Petros, means a small piece of stone. So, while rock, no, doon naman sa rock, sa bato, yun ay ang ating Panginoon Jesucristo, no? While rock or Jesus in Greek word is Petra, which means a rock, a cliff, a projecting rock, huge mass, solid formation, fixed, immovable, enduring. No? Hindi siya magagalaw. Matibay siya. No? Malaking bato. So, bakit ginagamit natin ang Greek word? Ano? Kasi ang Greek word, yan sa New Testament, originally nasulat siya sa wikang Greek, ang New Testament. So, at nakakatulong ito sa pag-unawa ng tamang pakahulugan sa mga scriptures na binabasa natin. So, if Jesus would have built his church on Peter or on Petros, kasi nga name niya is Petros in Greek word, he would have said, you are Petros, or thou art Petros, and upon this Petros, or upon it, I will build my church. Dapat ganun sana yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. You are Petros, and upon this Petros, I will build my church. But such is not that case, He plainly says, thou art Petros, and upon this Petra, which is the rock, the immovable rock, I will build my church, which is ang Panginoong Hesus yun. He is the rock. He is the immovable rock. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya or laban sa church. Ang tinutukoy niya dito ay ang church. No? So, ang pintuan ng Hades or ng impyerno ay hindi mananaig laban sa church.
dahil ang Panginoong Hesukristo ang siyang batong pundasyon nito. Our Lord Jesus Christ is the rock. Upon this rock, I will build my church. Praise God. The three things to be noted in the above passage are this. Tingnan natin ang deeper understanding or dito sa sa verse binasa natin sa verse 18, no? Itatayo ko ang aking iglesia. Sabi niya doon, so Christ have a church in the world. Yun ang ibig niya sabihin nun. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. The church will face resistance by the strengths and powers of hell or Hades. And the church, despite the attack of Satan, will continue to grow and prosper. Nakuha natin? And Matthew 16, verse 19. Sabi dyan, ibibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. In this statement, Jesus referring to the church, no? And not to Peter. Sa kanyang itatayong iglesia, doon niya inire-refer ang statement na ito. So, if the church, let's take a look at this. If the church was built on Peter, then Peter would be the head of the church. However, Peter was not the head of the church in his day. Tama ba? So, Jesus said, be not ye called rabbi, sabi niya sa isang sulat, for one is your master, even Christ, and all you are brethren, and call no man your father upon the earth. For one is your Father which is in heaven. But he that is greatest among you shall be your servant. So sabi na Panginoong Jesus, call no man your father, could not refer to an earthly parent, but ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus ay yung spiritual fathers. Could not refer to an earthly parent, but to the spiritual fathers. No? If Jesus, another thing, if Jesus or our Lord Jesus Christ delegated Peter as the head of the church, why did the other disciples quarrel among themselves as to who would be the greatest? Sa Luke 9 verse 46, di ba, nagtatalo sila doon. Nagkaroon ng isang pagmamatuwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Hindi ba? Bakit kinakailangan pa nilang magtalo kung meron namang Peter na kinasasaligan ng iglesia ng mga oras na yon? So Peter himself gives the answer as to who the rock is. He says, Jesus is the Christ, the Son of the living God. And the same chapter na binasa natin, in Matthew 16:16, di ba sabi ni Peter, ikaw ang Kristo. You are the Christ. You are the rock. Again, speaking of Christ, he says, this is the stone which was set at north of you builders in Acts 4:10-11. So Christ, the Son of God, must be the rock on which God built His church. And let's take a look one of the analogies of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo kung paano magsalita ang ating Panginoong Jesucristo sa ganoon ding paraan ng kanyang pananalita. Sa John 2:19-21, sabi ng ating Panginoong Hesus, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo lang sa loob ng 3 araw? Anong sagot ng Panginoong Hesus? Sabi diyan, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Nakita niyo yun? Madalas ginagamit ng Panginoong Hesus ang ganitong pananalita sa kanyang kausap at nahahayag lamang ito matapos na mangyari na ang kanyang sinabi. Sa verse 22, sabi diyan, nang magbangon na mag-uli
nang magbangon na muli nga siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at ang salitang sinabi ni Jesus. Naalala ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo na yung templong tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo ay ang kanyang katawan. Na sinabi niya, gibain niyo ang templong ito at itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. So hindi ito naunawaan ng mga Hudyo, but later on, nalaman nila na ang templong itong tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang katawan. Naunawa natin, tanging ang Panginoong Diyos lang ang siyang bato at pangulo ng iglesia. Ephesians 1:22, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaluubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Christ is the head of every person and we are responsible to Him as individuals. Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Jesus is our rock and the rock of our salvation. To one God be all the glory. In Jesus' name, amen.